Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion entitled Keeping in Step with God, or tayo po'y manatiling lumakad sa Diyos. Our scripture reading ay nasa Galatians chapter 5 verse 16 to 26, and our key verse ay nasa Galatians chapter 5 verse 25. Ang sabi po dito, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tayo po'y lumakad sa banal na Espiritu Santo. Now, sa buhay natin, alala po ba natin na meron tayong na-experience po ba natin na tayo po'y lumalakad na meron pong ka-holding hands, no? Kasama po natin na naglalakad, hawak kamay. So, sa ganong mga sitwasyon, marirealize po natin ang kahalagahan na lumakad ng naaayon dun po sa atin pong kasama. Sapagkat kung hindi, maaaring mabitawan po natin yung kanyang kamay. So, pag tayo po'y lumakad na may kahawak na kamay, marirealize po natin na sometimes, hindi tayo pwedeng lumakad ng masyadong mabagal or lumakad ng masyadong mabilis, or else, mabibitawan po natin yung kamay. So, ganun po ang sinasabi rin dito sa Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. All the believers of Christ ay nabubuhay po sa banal na Espiritu Santo. At dahil tayo po ay nabubuhay sa banal na Espiritu Santo, ang sabi po ni Apostle Paul, let us also walk. Tayo po ay lumakad din kasama ng banal na Espiritu Santo. So let us keeping in step with God or with the Spirit. So, napakahalaga po na tayo lumalakad in line sa gusto po ng banal na Espiritu Santo. Now, kung hindi po natin papayagan yung nais po ng ating laman, of course, ang kabaliktaran po niyan, tayo po'y lumalakad sa Holy Spirit at mararamdaman po natin yung guidance ng Holy Spirit sa bawat paghakbang po natin. Step by step ng ating buhay, andyan po ang guidance ng Holy Spirit. At kung ang Holy Spirit po ang siyang kasama nating lumakad sa ating buhay, makikita po sa ating buhay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Yun po ay makikita natin sa Galatians 5, verse 22. Ito po ay mga remaining last verses sa book of Galatians. In chapter 5, sabi po sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. So ito ay magiging evident if we walk in line with God or with the Holy Spirit. Ano po ang bunga na yun? Sabi dito, pag-ibig. No? So ito ay kahit po ang tao ay hindi kaibig-ibig, natututunan po nating ibigin because this is the kind of love na unconditional, this is the kind of love na forgiving, this is the kind of love na unselfish. And then sabi nga po, joy, no? Ito ay bunga ng banal na Espiritu Santo na sa kabila ng iyong mga circumstances, sa kabila ng iyong mga trials and troubles, meron kang inner joy, meron kang kagalakan sa iyong kalooban na siyang nananatili. And then, merong peace. No, ito'y kapayapaan na hindi galing sa mundo, kundi ito ay kapayapaan na galing sa atin pong personal na relasyon sa atin pong Panginoong Jesucristo. And if we have the fruit of the Spirit na kapayapaan, alam niyo po, maraming kasalanan ang siyang ma-overcome po natin because one of the causes ng mga kasalanan, kahit po tingnan natin itong Galatians 5:20, no, yung mga kasalanan po na niline up po dito, ito ay maaring bunga ng buhay na worried, no, buhay na anxious, buhay na stress. And we know that God is our stress remover and nais po niya tayong bigyan ng peace. So if we have the peace of God, there are so many sins in our lives na ma-overcome po natin. And then, ano pa pong bunga ng Holy Spirit? Long-suffering or patience. Ito po yung will na tayo po'y willing na mag-antay sa timing ng Diyos. Yan po ay bunga ng Holy Spirit. Always remember, as a believers of Christ, may mga bagay po na tama namang gawin or mabuting gawin, pero kung hindi tamang panahon, hindi tamang pagkakataon,
marami pong mga blessing ng Diyos na pwedeng ma-postpone sa buhay natin at tayo po'y magiging vulnerable sa kasalanan. Kaya let us walk in the Spirit, let us have patience, meron tayong willingness to wait na ang Diyos ay magbigay ng leading sa atin pong mga buhay, sa anuman pong magiging mga kapasyahan natin. And then, ano pa po, long suffering. No, ito po ay patience and then gentleness, no? Ito po ay makikita natin na kindness po. Ibig sabihin sa mundong ito na maraming tao ang unselfish, maraming tao ang harsh, no? Maraming tao ang nabubuhay po sa anger, sa wrath. Ang isa po sa mahalagang quality na makita sa atin as a believers of Christ ay yung kindness, yung kabaitan. Tayo po ay nagsoshow ng mercy, na tayo po ay gentle at mabuti sa mga tao na nakakasalamuha po natin. Now, pag sinabing kindness, hindi naman po ibig sabihin na ito tayo po ay mahina. Ibig sabihin na ito tayo malakas, yet tayo po ay gentle and good and kind to other people. And then, goodness, no? Kabutihan, yan po ay dapat ma-manifest sa buhay natin, mga bagay na ginagawa natin na nag-glorify ang Diyos. And then, faith or faithfulness. Ito po'y katapatan. Ang Diyos ang isa po sa makikonsider po natin na laging tapat sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay laging totoo sa kanyang mga pangako. Never leave us nor forsake us. Yun din po ang nais ng Diyos na bunga ng Holy Spirit sa buhay natin. Na tayo po'y maging matapat, maging totoo sa atin pong mga sinasabi, sa atin pong mga pangako. Tayo po'y deboto sa Diyos, loyal sa Diyos, at nagtatapat sa Diyos, maging sa atin pong mga kapwa. And then, meekness. No? Kainahunan, ito po ay napakahalagang character po natin. No? Hindi tayo magagalitin. No? Hindi po natin nakokontrol yung ating mga sarili. So, meekness po is very important sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. And then, temperance or self-control. No, kaya napakahalaga po ng mga attributes na ito. At pag ito po ay nakikita sa ating buhay, of course, na ma-manifest po ang pagkakristyano natin, na ma-manifest po ang bunga ng banal na Espiritu Santo. And I would like you to understand, mga kapatid, na ito pong mga bagay na ito ay hindi natin ma-achieve dahil sinusubukan natin. No? Ibig sabihin, nagtatry harder tayo. Kundi ito po ay produkto ng, itong bunga ng banal na Espiritu Santo ay ay produkto sa buhay ng mga mananampalataya kung papayagan po natin ang pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay na tayo po'y lalakad kasama ng Diyos. Kaya napakahalaga always keeping in step with God. Yan po ay ma-realize natin as a believers of Christ. Let us pray. O Lord God, I pray na patuloy akong lumakad in line sa inyo, O Diyos, at nawa mahayag sa aking buhay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen.